Sige, ang kausap ko kay Manong na bumibili ng milk tea, yung pala isa na pala siyang kaluluwa. Hello po, isa po ako sa mga nakikinig sa page niyo. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang experience ko bilang part-time barista. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Shelly. Taga Quezon Province po ako at first year college na. Dahil sa financial problems, napagdesisyonan ko na maging working student dahil alas 5 ng hapon pa naman ang klase ko araw-araw. Na-hire ako sa isang milk tea shop bilang part-time barista. So sa mga pagkakataong ito, almost 10 buwan na akong nagtatrabaho. Ang duty ko noon ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mga bandang alas 3 ng hapon, lumapit si Manong na regular customer namin. Palagi siyang bumibili ng milk tea na red velvet, yung favorite niya. Nagtatampo pa nga siya kapag nauubusan ng flavor na yon dahil talagang paborito niya ito. Siguro, nasa 50 plus na ang edad niya base sa itsura ng mukha at katawan niya, pati na rin sa pananalita. Hindi ito typical kasi ang usual na fan ng milk tea ay mga teenager o yung mga adult na 30 plus. Kaya tuwang-tuwa talaga ako kay Manong. Hi po! Red velvet po ba ulit? Masayang tanong ko kay Manong. Pero nanatili siyang nakatingin sa akin. Hindi siya umiimik o kumikibo na hindi niya karaniwang ginagawa dahil masayahing tao ang pagkakakilala ko sa kanya. Nakikipagbiruan pa nga siya sa akin. Sure? Muling tawag ko. Sa pagkakataong iyon, tumango siya, kaya naman agad kong inilista ang order niya at pumunta sa lababo na nasa loob ng shop para sana hugasan ang mga utensils na gagamitin ko sa paggawa ng milk tea ni Manong. Pagkatapos nun, humarap ulit ako sa harap para tanungin kung anong size ng milk tea. Pero di ko pa man natatapos ang tanong ko, biglang nawala si Manong. Takang-taka ako kasi di naman siya mainipin. Inakala ko lang noon na umalis siya dahil nainip siguro. Lumapit ako sa isang customer na naka-dine-in at tinanong ko siya kung may napansin siyang lalaki. Dahil bigla na lang umalis si Manong. Baka kasi nakapagbilin siya sa isang customer na balikan yung order niya at baka di ko lang narinig. Naku ate, kanina pa nga kita napapansin na imik ng imik. Wala ka namang kausap. Akala ko nga may kausap ka sa cellphone. Sagot ng babae. Nagulat ako sa sinabi ng babae. Ha? Di mo ba nakitang may customer kanina? Regular customer namin yon, kaya di ako magkakamali. Hindi po, sagot niya. Napatulala ako sa nangyari. Namalikmata lang ba ako? Baka naman nababaliw na ako. Di talaga ako makafocus noon, kaya naman kinalimutan ko na lang. Marami rin kasing customer nung araw na yon, kaya medyo di na sumagi sa isip ko. Mag-alas 4:20 na nang mag-out ako. Na-late kasi yung susunod na duty, kaya medyo na bad trip din ako noon kasi malilate ako sa school. Buti na lang, paglabas ko ng shop, may nagpasakay agad sa akin. Habang nasa biyahe, sumagi uli sa isip ko si Manong. Nakatulala ako sa mga oras na yon nang madaanan namin ang Santa Rosa Street. Halos mapabalikwas ako sa nakita ko. Pinatigil ko pa kay Kuya Driver saglit yung tricycle para makasiguro na tama ang nakita ko. Tarpaulin ng St. Peter. At kitang-kita ko roon ang mukha ni Manong. Nagtindigan ang balahibo ko sa takot at pagkagulat. Patay na si Manong. Sino kaya yung nasa shop kanina? Alam ko talagang siya yon. Di ako magkakamali. Kaya pala ang weird niya kanina. Hanggang ngayon, nangangatal pa rin ako pag naaalala ko ang nangyari. Ikinuwento ko yung nangyari sa mga co-workers at boss ko. Maging sila ay natakot at nagulat din. Sabi pa ng boss ko, iba rin si Manong. Gusto ata magbaon ng milk tea natin sa kabilang buhay.